Antayin ko lang ito mag-golden brown. Tapos ilagay ko yung patatas. So again, ganito yung style ko sa pagluto. Natutunan ko rin sa kanila ni Mandira, ni Ama. Tapos ayan, patatas guys. Tapos palambutin natin yung patatas. Mamaya, maglalagay ako dashi. Sa mga familiar sa dashi, parang magic sarap din siya guys. And malaking tulong sa akin ang dashi. So asin lang ang ilalagay ko. And mag-a-add ako ng konting pepper para magkalasa yung patatas natin. Palambutin ko muna ito, saka ko ilagay ang cauliflower. Ayan. Balikan natin mamaya-maya. Ayan guys, sunog. Hindi naman sunog, okay yan. Lagay natin yung cauliflower. Ito ang itsura ng dashi. Pink pepper and yellow powder. And mix. And hayaan natin. Maghihiwa ako ng kamatis. Medyo dry siya. Lagyan ko konting tubig. Huwag lang masyadong i-mix kasi madudurog talaga yung cauliflower eh. So yung nilagay ko, turmeric lang siya talaga na yellow powder. Ayan, hayaan natin ulit. So, alam niyo ba kagabi, hindi maganda yung tulog ko kagabi. Ewan ko, basta hindi maganda yung tulog ko kagabi, guys. Kasi ang mali ko lang, guys, kumain pa ako ng nuts. And then, after nun, guys, maya-maya siguro talagang nanonotice ko na pag kumakain ako ng nuts, nag-create talaga siya gas sa tiyan ko. Unlike before, na hindi pa ako napirahan. Ngayon, ibang-iba. Ayan, guys, yung weather namin, sobrang lamig. Hindi ko alam kung ilang temperature kami today. So, ayan, 16 degrees kami. So, mamaya, pag gabi, guys, talagang ayan na, like 3 AM, 9 degrees, 8 degrees. So, kaya kanina, pagising ko, nasa 5 degrees po yan. Guys, ilagay ko muna ang aking garlic na dahon at coriander. Minix ko na yan. Ito na, ituktok natin. Yan yung curry ko na cauliflower with alu, means patatas. So, ayan yung rice natin. Nakulo na siya, guys. Antayin naman natin maluto. So, ayan yung niluto kong sa kagabi. Ininit ko lang yung santor. Kung nakita niyo sa vlog ko, yan yung natira. So, yung rice natin, 9 minutes na lang siya. Guys, oh. So, tikman natin. Since hindi ako kakain, nauna akong kumain. Paksiw ako, kumain ako kanina. Dahil hindi nga maganda yung pakiramdam ko. Grabe, ang lamig. Basta hindi lamang ang yung iba, guys, magluto. Grabe ka ang ako talaga, pag nagluto, hindi talaga ako maglalagay ng chili na isa. Ang ginagawa nila ni Buwa, hindi pa may chili powder sila. Done. Guys, dito ko kay Mandira. Punta kami sa eskwelahan ni Johan. Sabi ko samahan niya ako. Moments later. Pabalik na kami, guys. Mabilis lang kami kasi malapit na naman yung school ni Johan dito.
Umuha lang kami ng result doon. Then uwi agad. Tapos magtiti kami ni Mandira. Naaya ko ito. Uwi kami sa village. Sama namin siya. Your house is nice now. Ang bahay nila dun guys, ang ganda kaya. Very big. Ha? What happened here? Ano nangyari dito? Accident? Ano? Ano nangyari dito? What happened? Ayun ang bata. Nabundol siya. Oh! Ay, ambot na lamang. The kid! Oh. Guys, alam nyo ba, papunta sana ako dun sa tindahan na una si Mandira. Nakita ko yung picture ng aking kapatid, guys, nakabalandra doon sa Photoshop. Bago ako dahil nakadisplay siya kasama yung mga buhay na pictures. Pupunta muna ako doon. Parang nalungkot ako kasi nakita ko. Pinrame nila. Teka lang, punta ako doon, guys. Guys, dito na ako, guys. Uncle! Picture mo, guys. Guys, dito na ako sa bahay. Nag-ayos pa ako ng ng altar ko. Yun, ipesto ko na yung kapatid ko sa altar ko, guys. Pailawin muna natin yung ating Christmas tree. So, si Mandira umuwi na rin siya. And nilagay ko na sa altar ko yung picture ng aking kapatid. Tingnan nyo, guys. Ilawin muna natin ito para makita nyo. Ayan. So, ayun guys, umuwi na si Mandira dahil mabilis nga dumilim at malamig na, guys. So, kaya umuwi na si Mandira. Nag-usap-usap muna kami. Alam nyo ba, nakakatuwa yung kwentuhan namin ni Mandira. Si Mandira masyado siyang mabenta sa pamilya. Alam nyo na kasi yung kanilang culture dito is mga arranged marriage, engaged, yung mga ganun. Si Mandira marami siyang offer talaga na natatanggap, guys. Pero hindi naman siya agad-agad na pwede lang magdesisyon. Baka dyan yung anak ko, naririnig ko na yung footsteps ni Johan. Pero nagawan ko na siya, guys, ng snacks niya. Okay lang yun. Ayan na nga siya, guys. Hello, anak! Welcome home! Ayan na! Ha? Ay, siopaw. Kasi nga, guys, may sasabihin ako sa inyo patungkol sa siopaw. Pasensya na kayo. Binigyan ko pa si Johan ng snacks niya. Kasi wala pa namang 6 o'clock dito. And gutom na yung bata kasi nga nag-football sila. Minsan hindi siya, guys, nag-i-snack sa school nila kasi ayaw niya yung snacks na pagkain doon. Kasi nga, basta kasi iba dito, guys, eh. So, medyo, si Juan, no? Masilan siya, guys, sa pagkain. Pag talagang kagaya sa atin, pag Pinoy style talaga ng pagkain, hindi si Juan aayaw talaga. So dito, medyo hanggang ngayon, yung sa food, hanggat may choices siya, talagang pipili siya, guys. Pero kung wala talaga siyang choice, kakain naman siya talaga, guys. May times talaga na sa mga snacks nila pag ayaw niya, nagnuno talaga siya sa mga nagsiserve dahil sabi niya, uwi na rin at dito lang siya talaga kumakain. So kaya ganun, guys, nahandaan ko pa rin siya snacks pagdating niya kasi alam ko yung bata, whether busog siya or gutom siya. Minsan gusto niya dahil minsan daw mumo, mga ganun ba. Pero iba kasi dito parang yung mga bata, kung ano lang isi-serve, yun lang yun, pwedeng mamili. But ayun nga, balik na tayo doon about kay Mandira. So maraming offers si Mandira na natatanggap na i-arrange siya, guys. Like si Baoju. Naalala nyo, pumunta tayo doon sa bahay ng anak ni Kanchi Didi na magandang bahay yun. Tumawag siya sa nanay ni Mandira. Nire-recommenda siyang lalaki para kay Mandira na nasa Australia. Tapos hindi lang yan, 3 ata ang in-offer. Nung last din, ganon. Pati dito sa kapitbahay. Alam nyo na yan, di ba, na i-share ko sa inyo. So this time, parang 3 ata. Pero sabi naman ng nanay ni Mandira at tatay, dahil sila yung tinatawagan, tanong nyo na lang sa kanya. Kasi nga, syempre si Mandira, mayroon na siyang special someone, guys, na talagang matagal na sila, almost may get 1 taon. Pero hindi pa si Mandira, parang sinasabi niya sa akin na hindi pa siya ready mag-settle down. Pero yung lalaki, siguro kabado siya. So kaya gusto niya, by May,
ayun, gusto niyang mag-engage kay Mandira. Pero si Mandira, hindi pa siya ready. Pero yung lalaki, gusto na. Pero malalaman na lang natin yan guys, ano? At nakadepende yan lahat kay Mandira kasi tanggap naman ng family and tanggap naman ng kanilang mami at daddy. Saan pa ba papunta kung di dyan lang? Nag-usap-usap kami patungkol nga dito pag-engage na sila. Kasi sa amin, sabi ko, pag-engage na parang fiancé na, 'di ba? Ang tawagan. Hindi rin ako familiar dyan guys kasi parang hindi man kami nag-engage ni Dipa. Pero kusa na lang na ba sa taga. Siyempre may iwasan ba yan? So wag na tayong maging hipokrito dahil siyempre may get din naman 5 taon kami bago kami kinasal. So alangan naman guys, magtinginan lang kami, 'di ba? But anyway guys, tingnan na lang natin kung matutuloy yung engagement na yun. Basta kung saan si Mandira, happy din kami para sa kanya. Basta as long na mamahalin siya ng lalaki. Pero tingnan na lang natin kasi according sa kanya, hindi pa talaga siya ready. Pero tingnan na lang natin. And regarding kung mag-fiancé na sila, dito ba is talagang nagsasama na agad? Dito daw nagsasama na rin, pero depende daw. But majority daw, hindi yun nagsasama. Parang humihiwalay pa rin sila. Parang yung babae na sa bahay pa rin nila nakatira. Pero kung gusto daw ng babae na doon sa bahay ng lalaki, pwede daw. Kasi parang may basbas na sila both ng kanilang pamilya. So sinarayan bay na lang ang ating abangan din. Kasi may balita din ako na kailangan siyang ikasal next year. At pinaamin na ba siya? Kung may girlfriend na ba siya ngayon or hindi? Ano kaya umamin kaya si Bay? So abangan nyo yun sa next na vlog natin. Kung may girlfriend na nga ba si Narayan Bay? Abangan nyo yan. At kung talaga bang ikakasal na siya next year. So ayun guys. At hindi pa natin alam yan dahil si Bay sobrang busy sa buhay niya sa Australia. So abangan na lang natin kung ikakasal na nga siya next year or kung may girlfriend na nga si Narayan Bay. So, ayun guys, i-end ko na yung vlogs ko for today. Maraming salamat po. Ayun, malapit na ang Pasko. Alam ko lahat sa inyo ay busy na. Kita-kits tayo muli. Love you all. God bless us all. Ingat kayong lahat. And good night guys. Bye-bye.